Amen. All right. Boy, I'm telling you, Mr. Pulpit. All right. Let us all stand, please, and turn our Bibles in the book of Daniel, chapter 3. The book of Daniel, chapter 3, last or the other Sunday, ay yan po ang pinag-usapan natin, ang buhay ni Daniel. At buhay ni Daniel at saka his three friends, Hebrew friends, Shadrach, Meshach, and Abednego. And those are not their original name sapagkat ang kanilang totoong pangalan ay Hananiah, Mishael, and Azariah. Okay? So, yan po ang dapat kung magpapangalan kayo sa anak ninyo, wag yung Shadrach, Meshach, and Abednego. Okay? Kuhanin niyo po yung Hananiah, Mishael, and Azariah. Okay? Yan yung original. Okay? All right. So if you have your Bibles in chapter 3 and beginning from verse number 19, ang tatalakayin po natin dito ay ang buhay po ni Shadrach, Meshach, and Abednego in Babylon. Okay? Now, meron tayong mga ilang uunawain ngayon at may gusto kong bigyan ng tiin dito mga kapatid na magpapaalala sa atin saan man po tayo naroroon ngayon. Okay? Verse number 19, chapter 3. If you're with me, say aloud, amen. Then was Nebuchadnezzar full of fury, and the form of his visage was changed against Shadrach, Meshach, and Abednego. Therefore he spake and commanded that they should hit the furnace 7 times more than it was wont to be heated. All right? Ganon, yung kung paano niya, na-notice niyo po yung mga kapatid, napansin niyo po ba na kung paano pinainit ni Nebuchadnezzar yung furnace, fire furnace, ay yun ang nagpapahayag ng kanyang galit kay Shadrach, Meshach, and Abednego. Okay? Because sabi sa verse number 19, he was full of fury. Sagad talaga mga kapatid. Okay? Not half full, no, but full of fury. Yan ang sinabi niya. All right? Verse number 20. And he commanded the most mighty men that were in his army to bind Shadrach, Meshach, and Abednego, and to cast them into the burning fiery furnace. Then these men were bound in their coats, their hosen, and their hats, and their other garments, and were cast into the midst of the burning fiery furnace. Therefore, because the king's commandment was urgent, and the furnace exceeding hot, the flame of the fire slew those men that took up Shadrach, Meshach, and Abednego. So imagine that, mga kapatid. Huwag niyong kakaligtaan. Pag nagbabasa kayo, lagi niyong papansinin yung binabasa. Kasi ang sinasabi rito, sa sobrang init, may distansya pa mga kapatid. Ang nasunog ay yung nagdala doon sa kanila. Sa sobrang init, nasunog yung kanilang mga damit, doon nagsimula, mga kapatid. Kaya ako sinasabi sa inyo ito mamaya, because some of you, you know this story already, di ba? Na hindi man sila nasunog. Samantalang ito, mga kapatid, may mga damit din naman sila, bakit ganun na lamang nasunog? Katinding sunog. Mamaya, babasahin ko sa inyo ang pangako ng Panginoon. Alright, let's go to verse number 23. And these three men, Shadrach, Meshach, and Abednego, fell down, bound into the midst of the burning fiery furnace. Okay, they were now in the midst. Okay, then Nebuchadnezzar the king was astonished, and rose up in haste, and spake, and said unto his counselors,
Did not we cast 3 men bound into the midst of the fire? They answered and said unto the king, True, O king. He answered and said, Lo, I see 4 men loose, walking in the midst of the fire, and they have no hurt. And the form of the 4th is like the Son of God. You see, like the Son of God. Imagine Nebuchadnezzar has an idea about the Lord Jesus Christ. See, may idea na siya tungkol sa Panginoong Jesucristo. The Messiah, the Savior, the Deliverer. All right? 26. Then Nebuchadnezzar came near to the mouth of the burning fiery furnace and spake and said, Shadrach, Meshach, and Abednego, ye servants of the Most High God, come forth and come hither. Then Shadrach, Meshach, and Abednego came forth of the midst of the fire. And the princes, governors, and captains, and the king's counselors being gathered together, saw these men upon whose bodies the fire had no power. The fire had no power, nor was an hair of their head singed. Neither were their coats changed, nor the smell of fire had passed on them. You see? So in other words, even their hair was not slightly burned. Yan ang ibig sabihin ng salitang singed. You see? Hindi man lamang nasunog. Alam niyo kung meron mga unang-unang masusunog pagdating sa apoy, hindi yung damit, buhok. Na-notice niyo, napansin niyo po yung mga kapatid. Kung hindi niyo gaano napansin, subukan niyo. Saglit lang yung mahabang buhok yan. Ang bilis masunog po niyan mga kapatid. Pero alam niyo dito, hindi sila nasunog. Now, so you understand, mamaya ipapakita ko sa iyo, una sa lahat, yung pangako ng Panginoon kung bakit nangyari po o hindi ho nasunog ang mga bagay na ito. Okay? Alright, let's bow our heads please. Dakilang Diyos, marami po salamat sa mga talata na binasa po namin ngayon. Pagpalain niyo po ito, O Diyos, na patuloy na magsilbing lesson sa bawat isa, paalala sa bawat isa, at makita po namin ang inyong sovereign power, O God. Salamat sa pagkakataon po ito. Please, sa dami ng matutunan po namin dito, help us to keep something here, O God, that we could be able to keep our faith. At naniniwala po ako na pagpapalain niyo po ang bawat isa sa gabing ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right, thank you. May be seated in the presence of our God. Okay? Alam nyo, in this particular subject, mabatid, I'd like you to remember that these are the 4, Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. These are God's representatives. All right? They are God's representatives. At minsan ito po ang nakakaligtaan natin, mga kapatid, nakakalimutan natin na tayo rin pala ay representatives ng Panginoon. Kasi nakakalimutan po natin ito. Ngayon, titignan po natin kung paano nagsimula ang lahat na ito. Alright? Hindi ko na po ito isasabihin in details kasi alam naman po natin ang istorya. Maraming pinag-uusapan po na except na hindi po kayo dumaan ng Sunday school. But this story is a very familiar story in the Bible. One of the very familiar stories in the Bible. Okay? About Daniel. Iba naman yung kay Shadrach, Meshach, and Abednego. But ito pong 4 na ito ay magkakaibigan, magkakilala, at sila po ay nanggaling sa iisang lugar, sa iisang panahon. Alright? So, back in those days that Judah, particularly the southern part of Israel, or Jerusalem, mga kapatid, yes, Israel, was besieged by Babylon. Babylon is the capital of Assyria. Okay? Is everybody listening na? Okay, makinig kayo na mabuti, mga kapatid. Ang Babylonia ay siya po ang capital city ng Assyria. Okay? Yan po ang talagang kilalang-kilala. Na dyan po lahat ang negosyo, dyan
dyan ho ang malaking kitaan, mga kapatid, sa madaling sabi. Central Business District. Okay? Ngayon, so, ito po ay ang siyang sumakop, ang isa sa mga rason kung bakit na-triggered si Nebuchadnezzar ay sapagkat si King Zedekiah ay hindi na po siya nagbibigay ng tributary tax doon po, mga kapatid, sa Babylonia. Okay? And because of that, nagalit na, yan po ang side ng Babylonia. Okay? Nagalit na kasi dapat they have to pay tributaries, mga kapatid, doon sa Babylonia, pero hindi na po sila nagbibigay ang Judah. So, by that time, napaka-powerful ng Babylonia, mga kapatid. And then sa panig naman po, mga kapatid, ng mga Hudyo, ang dahilan kung bakit pinayagan ito ng Panginoon, dahilan sa sila po sa kasalanan nilang idolatry. Pinahintulutan nila na ang mga tao ay magsamba na sa mga gods at hindi na sa God. Okay? I hope you're following me. And then they're worshiping the other nations' gods. So, yan po ang naging dahilan, mga kapatid. And by that, because of that, nagalit po ang Panginoon. So, pinanish po sila ng Panginoon. At nung sila po ay pinanish ng Panginoon, pinahintulutan na gamitin ng Panginoon yung kanyang kalaban. Now, here's the most point of impact dito, mga kapatid, na dapat natin tignan. Jeremiah was the prophet that time. At makikita niyo po, mga kapatid, na by that time, mga kapatid, mapapansin ninyo na si Jeremiah nagsasalita sa kanila na kinakailangang makilala niyo ng lubusan ang totoong Diyos at sambahin ninyo ang totoong Diyos. Huwag kayong magsasamba ng iba't ibang klaseng Diyos-Diyosan. Sinasaway po sila ni Jeremiah bilang propeta ng Diyos. Pero hindi po sila nakikinig kay Jeremiah. So imagine, sila ay nasa sarili nilang bansa at may sarili silang propeta at may sarili silang Diyos. Pero hindi sila nakikinig sa sarili nilang propeta at hindi nila sinasamba ang sarili nilang Diyos. Sa halip, sinasamba nila ang strange God at hindi sila nakikinig sa sarili nilang propeta. So ang ginawa ng Panginoon, alright, this time, papahintulutan ko kayo na dalhin ninyo doon, madala kayo sa Babylonia and doon, alright, mag-i-establish muna kayo doon ang bahay ninyo, huwag kayong malulungkot, sapagkat tuturuan ko lamang kayo doon eh. Yan ang sabi ng Panginoon, tuturuan ko lamang kayo doon. Anong klaseng turo? Doon, sasambahin nyo ako sapagkat mapipilitan kayong tumawag sa akin doon. Mapipilitan kayong tumawag sa akin doon pag naghihirap na kayo dahilan sa pag-worship ninyo sa hindi tamang Diyos. Ngayon, nandito kayo sa tama ninyong bayan, sa sarili ninyong bayan, pero ang wino-worship ninyo ay Diyos ng ibang bayan. Dalhin ko kayo doon sa ibang bayan na yon, titignan natin kung sino ang i-worship nyo doon. Ang i-worship nyo doon ay ako na Diyos. Ang tanong ngayon dito, bakit kinakailangan dalhin ka pa sa kabilang bayan at doon persahan na tatawag ka sa totoong Diyos? Bakit? Sapagkat mismo yung mga Diyos-Diyosan nila at kung sino nag-worship doon sa Diyos-Diyosan nila, mismong sila ang nagpapahirap sa inyo. Are you following the point? Okay, dito sarili niyong bayan, hindi niyo wino-worship ang totoong Diyos. Sinabihan na kayo ng prophet ko, sinabihan na kayo ng man of God ko, hindi kayo nakikinig. Pero isang araw, pag nandoon na kayo sa sitwasyon nila, doon kayo mapipilitan na tumawag sa totoong Diyos. See that? Did you get the point, mga kapatid? So, now, listen, and noong nangyari po yun, 4 na kinilala ng Babylonia na sinama nila at remain nila for 3 years. And their name was changed. Pero nagpapasalamat po ako sa mga batang ito, sa mga young men na ito, na sila'y napunta doon at bago sila napunta doon, sila yung mga representatives ng Panginoon. God, they were good men. They were good people. Naririnig niyo na po yun sa akin, mga kapatid. Bad things happen to good people.
May mga nangyayari na hindi magandang bagay sa mabubuting tao. Hindi po sapagkat mabuti ang tao, ay wala namang masamang bagay na mangyayari sa iyo. May mangyayari pa rin. Okay? So pinahintulutan ng Panginoon na madala itong apat na ito doon upang mag-represent sila ng totoong Diyos na kanilang win-worship dito. Imagine they were in captivity, mga kapatid. Alright? Then, hindi rin pinahintulutan ng Panginoon na bagamat sila ay matigas ang ulo at ang kasalanan nila rito kaya sila nadala sa Babylonia ay idolatry, pero hindi rin pinahintulutan ng Panginoon na mawala sa kanila yung pagkakilala nila sa totoong Diyos. God brought His representatives doon sa lugar na yon upang maging doon sa lugar na yon ay muling makikilala nila ang totoong Diyos at sasambahin nila ang totoong Diyos. I hope you get that. Okay? So, etong apat ito, it happened, mga kapatid, napili sila ni Nebuchadnezzar nung nagpapapili siya sa kanyang mga men, trusted men. Sabi niya, piliin ninyo ang mga magaling na tao dyan, mga kalakihan dyan, at dalhin ninyo para mag-work sa akin sa palasyo. Alright? And so, napili si Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. And, you know what? Para mawala sa kanila, ang tanging paraan para mapakinabangan sila ng Nebuchadnezzar ay paltan lahat ang background nila. Pangalan nila, kultura nila, pag-uugali nila, dapat ma-adapt ng apat na ito ang kultura ng Babylonia. And so ang unang pinalitan, mga kapatid, tandaan niyo po, these are the kids, the young men na nag-worship sa Diyos seriously. When they were back in Jerusalem, sila po ang totoong naglilingkod. Sila po ang totoong nananangan sa pananampalataya sa totoong Diyos. So nung pinaltan po sila, nung dinala po sila doon, ang unang ginawa sa kanila ay pinaltan yung kanilang pangalan. Because most of the time, name are for fame. Names are for fame. Minsan ganun yung pangalan mo, magiging title mo na, at papunta na yan sa fame. Magiging tanyag ka na. You see, maybe you know who yung pang-touch ni Nebuchadnezzar sa kanila. Not only that he's trying to change their background and their culture, but, trying to impress them. Okay? Trying to introduce them that these gods, your name was referring to the gods of the Babylonians. Imagine na magkaroon ka ng pangalan, ng isang pangalan ng mga Diyos-Diyosa na sinasamba ng Babylonia na malaking bansa. Malaking city. Ayop na sundan niyo po yan. Talagang magta-touch po talaga yan ng ego, kapatid. It will build your pride. You see? So, that is name for fame. Okay? But you know what? Okay, walang nagawa po doon, mga kapatid. Si Daniel, si Hananiah, si Mishael, at saka come on, talk to me, Azariah. Wala po sila nagawa. Alright? You can change their name. Okay? But listen, not because you change their name, you already changed their fate. Lahat sila ay may karapatan, may kalayaan sila na tawagin tayo kung ano gusto nilang itawag. I hope you understand that. Pag nandiyan kayo sa trabaho ninyo, nandiyan kayo sa school ninyo, pag nagpapakilala kayo ng ibang ginagawa ninyo, tatawagin kayong brother or sister. Di ba? So, kalayaan nila yan, tatawagin kayo. Ayon sa nakikita nila sa iyo. See that? Now, follow me carefully, baka kapatid. Sapagkat ang ending nito ay baka hindi nyo magustuhan. Now, listen. So, pinaltan yung pangalan nila, pero hindi ang ibig sabihin nun, pinaltan na ang kanilang pananampalataya. Because if you can recall, na nung si Daniel, mga kapatid, binigyan sila ng pribileyo na mapunta sa palasyo at binigyan sila ng pribileyo na mag-aral ng 3-year course, mga kapatid. And then, pagkatapos po niyan, ay lahat pa ng kagandahan doon sa palasyo ay pwede lang ma-enjoy.
You see, if you can recall, see, lahat po yan ay in-offer sa kanila. But the thing is, hindi tinanggap ng mga kabataan ito, especially si Daniel. Ang sabi ng Biblia, he kept his spirit. He's got an excellent spirit. Though he was in captivity, he's got an excellent spirit. Okay? Now, hindi po nagbago. In other words, yung pagkapunta nila doon, mga kapatid, sa Babylonia, ay hindi nabago ang spirit ni Daniel. All of them, these four, mga kapatid, ay hindi nagbago. Because sa testimony ni Shadrach, Meshach, and Abednego, ang sabi niya, yes, I believe. Naalala niyo yung conversation nila ni Nebuchadnezzar. Ang sabi ni Nebuchadnezzar, you think, pagka nilagay ko kayo doon sa fiery furnace, who can save you? Who will save you there? You think your God will save you? Oh yes, sabi nila, God, our God that we worship will save us. And then he said, but if he will not save us, we will still not serve and worship your gods. You see? So kilala nila ang kanilang Diyos, mga kapatid. That's the key. If you know whom you are worshiping, kapatid, I'm telling you, you have the power, you have the courage to refuse to worship other gods. All right? Now, so what happened now? Dinala po sila, yung lahat ng in-offer sa kanilang pribileyo ay hindi po tinanggap ng apat, mga kapatid. You see that? Lahat halos ng makikita po natin dito na ino-offer ng kanilang ni Nebuchadnezzar at ng kanyang mga tauhan, mga kapatid, ay hindi po tinanggap ng apat na ito. And so dumating ang pagkakataon na, okay, pagka ayaw nang tanggapin, here's the thing. Gagawa tayo ng isang issue. Kung hindi nyo, akalain mo, pabor sa kanila yung pagkain, hindi nila tinanggap, how much more itong gagawa pa sila ng isang Diyos-Diyosan? So gumawa sila ng mga 9 feet tall na image, mga kapatid. And then, the law was passed na dapat pagka tumunog ang lahat ng mga music instruments na ito, ay kinakailangan mag-worship kayo. Nung lalaman ni Daniel ito, mga kapatid, ang sabi niya, or sabi ng Biblia, umuwi siya, pinaalam niya doon sa tatlo na dapat tayong manalangin at kinakailangan nating pagtibayan ng ating panalangin upang hindi tayo, upang ang Diyos ay sumaatin. Alright? Now, so makikita niyo po, mga kapatid, ang paninindigan ng apat na ito. Now, iwanan po muna sandali natin si Daniel. Doon po tayo mag-park kay Shadrach, Meshach, and Abednego. And so, here's what happened. Sabi ni Daniel, grabe, tumunog ang mga instruments at pagtunog ng instruments, etong tatlo, aside from the law na kinakailangan mag-worship, wala nang ibang sasambahin, wala nang ibang papanalanginan, maliban sa 9 feet tall na image na pinatayo ni Nebuchadnezzar. But you know what? Nung malaman kaagad ni Daniel, umuwi siya, binuksan niya mga bintana, nanalangin siya toward Jerusalem. Okay? At siya ay nakita ng mga tao, nireklamo po siya ng mga tao. And then yung tatlo, pagkatapos marinig, yung flute, sackcloth, and lahat ng mga musical instruments, mga kapatid, na pinatugtog, hindi na ho nagtagal ang mga Babylonians army na sila po ay inaresto. At pagkatapos inaresto, hinarap po siya doon kay Nebuchadnezzar. At nung nasa harap sila ni Nebuchadnezzar, they did not deny it. They did not deny. Hindi po sila deny na talagang hindi sila worship. Talagang hindi naman yan i-worship. You see, pinaganda pa sana ni Nebuchadnezzar ang kanya may kipag-usap doon sa tatlo. Pero ang sabi ng tatlo, hindi po kami careful. In other words, sa atin bilang Pilipino, pagka sinabi mo sa Pilipino yun, sa Tagalog, mga kapatid, ay medyo malutungo yan. Ang ibig sabihin po nun, wala kaming pakialam. See,
wala kaming pakialam sa gagawin mo sa amin sapagkat ang kinakatakutan namin yung gagawin ng Diyos sa amin. We will worship God. And so makikita niyo po mga kapatid, I hope maliwanag. They are God's representatives in captivity. They were worshiping God already. Kung nakikita niyo po mga kapatid, ang sabi ng Biblia patungkol kay Daniel, si Daniel ay nanalangin as he usually do. In other words, that was not the first time that he prayed to God. Ginagawa niya na ho yan palagi. You see, kaya wala ho siyang ginawa nung nakakita siya ng ganung klaseng problema, kundi manalangin kasi yun lagi ang kanyang ginagawa. Alright? Nice ko lamang po sabihin sa inyo bago ako magpatuloy na ang maaalaala natin pagka may problema natin ay yung dati nating ginagawa o palagi nating ginagawa na patungkol sa Panginoon. Pero iisip niyo po ba mga kapatid na kung wala tayong ginagawa at palaging ginagawa para sa Panginoon, ano kayang maalala natin? Maalala kaya natin ang Diyos, ang rason kung bakit hindi ho natin kaagad-agad naalala ang Diyos pag may problema tayo kasi hindi natin palaging iniisip ang Diyos. Pero pagka palagi natin iniisip ang Diyos, maalala ka agad natin ang Panginoon. Unang maalala natin at tatawagan natin ay ang Diyos sapagkat yun ang palagi natin ginagawa. I hope you get the point. Alright? Now, and so exactly the same thing happened to Shadrach, Meshach, and Abednego. Dinala po sila doon, mga kapatid. Did you get that? Dinala po sa inyo. Kung matatandaan nyo yung binasa natin, inilagay na po sila sa burning fiery furnace. Now, ano ang unang-una nilang ginawa? Ano ang katayuan nila sa harapan ng Panginoon? The Bible says, they kneeled down in the midst of the fire. See that? And then the Bible says, tandaan po natin, the Bible says, in chapter 3, okay, tingnan niyo mabuti. Sa chapter 3, na binasa po natin mga kapatid, verse number 26. Then Nebuchadnezzar came near to the mouth of the burning furnace, fiery furnace, and spake and said, Shadrach, Meshach, and Abednego, ye servants of the Most High God, come forth and come hither. Then Shadrach, Meshach, and Abednego came forth of the midst of the fire. Okay? Just to talk to Nebuchadnezzar. Okay? And then the princes, may mga witnesses, mga kapatid. Unang nakakita ay si Nebuchadnezzar. Sabi niya, hindi ba tatlo lang yung tinapo natin doon, ang hinulog natin doon sa furnace? Ang inilagay natin, tatlo lamang. Sabi niya, upo, mahal na hari. Apat yung nakita ko. At yung isa ay kamukha ng Panginoong Hesukristo. You see that? And notice what happened dito mga kapatid. Inipon niya yung mga princes, governor, captains, and the king's counselors. Pagkatapos niyang ipunin, nakita nila yung tatlo. Kaya tingnan mo, para makita niyo ng mabuti kung sino ang nandito. Nandoon pa rin yung tatlo. You see, naalala ko si Daniel, nung tinawag na po siya ng kanyang kaibigang hari, kaibigan niya ng hari. Sabi niya, Daniel, buhay ka pa ba? Well, the Bible is very clear. And Daniel answered. The fact na merong sumasagot, ay may buhay pa. Very simple, di ba? I mean, doon pa lamang mga kapatid, hindi ko na kinakailangan sabihin pa kung ano sinabi ni Daniel. Kasi ang issue is, Daniel, buhay ka pa ba? You see, itong tatlo hinulog para mamatay at para masunog. Nung nakita ni Nebuchadnezzar, abay buhay yung tatlo, may kasama pa. You see that? Why is that? Because bago ko ipatuloy mga kapatid, look at the promise. Let's turn our Bibles in the book of Isaiah. In the book of Isaiah, chapter 42. Oh, I'm sorry, chapter 43, in verse number 2. Are you with me? Isaiah. Okay, if you have your Bibles, markahan niyo po yan mga kapatid.
Okay? Sana maunawaan yung mabuti kung saan ko kayo pinapalakas, pinatitibay dito mga kapatid. Okay? I'm trying to strengthen your faith in God. Put your faith wholly in God. All right? Verse number 2. Are you with me? Look at this. When thou passest through the waters, I will be with thee. All right? And through the rivers, they shall not overflow thee. When thou walkest through the what? Fire, thou shalt not be what? Burned. Neither shall the flame kindle upon thee. All right? Now, brethren, this is in the book of Isaiah. All right? Now, let's go to the book of Luke chapter 21. Luke chapter 21, speaking to his disciple, Jesus speaking to his disciples, okay? Now, you will notice if you have a good Bible, then your Bible must be in red letter edition, okay? Now, listen. In the book of Luke chapter 21, in verse number 17, are you with me? All right. Mamarkahan nyo mga kapatid para makita nyo at mauunawaan nyo lagi. So nakita nyo po mga kapatid, Isaiah, pinangako ng Panginoon sa kanyang mga tao mga kapatid, sa kanyang mga children of Israel. And then now we have in the book of Luke, again to his disciples. Ano po ang sabi ng Biblia mga kapatid? Notice what the Bible says here, verse 17. And ye shall be what? Hated of all men for my what? Name's sake, for the name of the Lord Jesus Christ, for holding on to the name of the Lord Jesus Christ, for preaching the name for preaching the gospel of the Lord Jesus Christ. Okay? Habang kayo nananalig, nag-hold sa pangalan ng Panginoong Kristo, you will be hated by all men. All right? Then in verse number 18, but, okay, again, yung sinabi ko sa inyo mga kapatid, the and the but, yung mga conjunction na yan, nagdudugtong. Ibig sabihin may dinugtungan. Okay? Now, look what the Bible says here. But there shall not an what? Hair of your head perish. All right? Now, go back to what happened to Shadrach and Meshach and Abednego. Ano sabi ng Biblia? Ni sa dulo ng kanilang buhok, kapatid, ay hindi man lamang nasunog. Na samantalang ang unang-unang dapat masunog ay yung buhok nila, pero hindi po nasunog, mga kapatid. Why is that? Because this is the promise of God, and God is always true to His promises. Now, again, ito yung mga young men na pinanghawakan nila ang salita ng Diyos doon before the besiege, before the captivity. Okay? Pero pinahintulutan ng Panginoon na dalhin sila o madala sila doon sa captivity, doon sa Babylonia, which is the capital of Assyria. Okay? Now, bakit pinahintulutan ng Panginoon? Upang i-represent pa rin ang totoo at isang Diyos na siyang dapat sambahin. You see that? Again, huwag niyo kakalimutan, bago pumasok sa captivity, may Diyos na ang mga ito. Pagdating sa captivity, hindi nila hiniwalayan ang Diyos na ito. Hindi nila iniwan, kundi kasama nila ang Diyos na ito. You see that? Why is that? Because they are God's representative. I don't know about you, mga kapatid, pero marami tayong mga pinapasok ngayon. Saan-saan man po tayo pumupunta, mga kapatid. Pumupunta tayo sa trabaho. Pumupunta yung mga kabataan. Pumupunta kayo sa school. Listen, hindi nyo makugustuhan, pero gusto kong mag-isip kayo ngayong gabi. Listen now. Now, we have the characters here. Napaganda, mga kapatid. We have Daniel and Hananiah and Mishael and Azariah. Okay, huwag nyo kakalimutan. Those are the original names. Okay? Now, so sila po ay pumasok doon, bagamat mahirap, bagamat nandoon, mga kapatid, yung kapighatian, bagamat nandoon sila for one purpose, punishment. But they are not supposed to be the ones to be punished because they're doing what is right.
You see, pagdating nila doon, kapatid, yun pa rin yung ginagawa nila eh. Si Daniel na nalangin, yung tatlo, they kneel down in the midst of the burning fiery furnace. But let me tell you something. Here's the thing. Here's the most important thing. Ano ang dala natin, kapatid, pagpunta natin sa trabaho? Dala-dala ba natin ang ating Diyos? Now listen to me now. Let's be honest. Let's be serious sa tanong na ito mo din. Kayong mga estudyante, ilang taon kayo, mga kapatid, sa inyong eskwelahan? Ano ang dala-dala ninyo? Sino ang dala-dala ninyo? Dala-dala ba ninyo ang inyong I don't care. Listen now, natatakot tayo na baka bigyan tayo ng bagong pangalan sa loob ng campus natin. Natatakot tayo na baka bigyan tayo ng bagong pangalan sa opisina natin o sa trabaho natin. Listen, again and again, pinapaalala ko po sa inyo, mapapalitan man ang inyong pangalan, pero hindi nila kayang palitan ang inyong pananampalataya. Notice what the Bible says here. Here is the most exciting part here. Kay Shadrach, Meshach, and Abednego, they changed, Nebuchadnezzar changed their names. But listen, they cannot change their fate. So what happened? Nung hinulog sila doon sa burning fiery furnace, they what? Kneel down right in the midst of the fire. So that what happened now? The fire has no power to their bodies. Walang kapangyarihan. And the good thing about this is this. By the way, let me remind you, huwag nyo sanang isipin yung fire ay bunga ng kahoy nilagay na para gano'n tayo ng kalan, mga kapatid, nagsisiga sa kalan or nagluluto. Nais kong sabihin sa inyo, na sulfur, kapatid, ang ginagamit nila dyan. So in other words, pag umusok po yun, alam naman po natin yan. Kayong mga nasa kitchen, minsan paghahalikan kayo ng mga asawa ninyo, sabi niya, uy, amoy kitchen na ako, amoy bawang na ako, amoy sunog na ako, amoy ano na ako, iba na ang amoy ko. Hindi na natural. Bakit? Kung nasaan kayo, yun na ang nag-impluensya ng amoy ninyo. So you understand what I'm saying? Sila ngayon ay nasa burning fiery furnace, kapatid. Pero sabi ng Biblia, nung sila'y lumabas, ni hindi man lamang sila nag-amoy ng sulfur. So you understand? Okay, pababawin na natin para makuha nyo na ng mabuti. Ilang taon kayo sa eskwelahan na sana representative kayo ng Diyos. Nadala-dala nyo ang Diyos, yung amoy ng Diyos, yung itsura ng Diyos, yung damit ng Diyos, yung pananalita ng Diyos, yung kilos ng Diyos, yung kultura ng Diyos, kultura ng Kristiyano, dala-dala nyo sana pagpasok nyo sa burning fiery furnace. I'm talking about your campus. But you know what? Nothing happened. You have never seen by your classmates, by the people in the campus, that you are kneeling down in the midst of the campus. Walang nangyari, kapatid. Na hindi man lamang na-proclaim ang Panginoong Kristo. So what happened now? Nung lumabas kayo mula sa campus, amoy campus kayo. Amoy eskwelahan kayo. Amoy ng mga kapwa nyo estudyante ang napunta sa inyo. Yung BS ng estudyante ang nakuha ninyo. Yung pananalita ng campus ang nakuha ninyo. Yung kilos ang inuwi nyo. At hindi ang dinala ninyo. Yung instrumento at yung influence ng Diyos sa loob ng campus. Ilang mga estudyante rito ang pinaalalahanan ko. Sa college, ano sabi ko sa inyo? Papasok kayo dyan sa academy, papasok kayo sa college, sa campus ninyo, 4 years. Kahit na sa isang taon, sana naka-influensya naman lamang kayo ng isa. 4 na taon kayo sa kolehiyo. Ni hindi man lamang nag-amoy simbahan yung kolehiyo. Ni wala man lang classmate ninyo na naka-memorize ng verse kahit na Jesus wept. Come on, talk to me.
don't laugh at me. This is not a joke. I'm not joking here. This is a serious matter because we are God's representatives. And if we are God's representatives, we ought to influence the world and bring the world back to God. Ano nangyari? Yung nakita niyong punit-punit na pantalon, pumasok kayo na may yan ang problema eh. Sa mga nagtapos, tingnan niyo mga kapatid dito ngayon, sa mga nagtapos sa academy, nasaan kayo ngayon? Kundi ang na-adapt ninyo yung boyfriend and girlfriend sa loob ng academy. Talk to me if you can. Malakas ang loob ninyo na mag-post ng mga boyfriend, girlfriend ninyo dyan sa Facebook na yan. Ha? Yan ang natutunan nyo sa eskwelahan sapagkat wala kayong dinala sa eskwelahan. Pero kung sinabi ko sa inyo, dalhin ninyo ang Diyos nyo sa inyong eskwelahan, lalabas kayo mga kapatid na mayroong bunga. Bunga, bringing the sheaves, rejoicing. Mas grabe pa yata ang problema ng magulang ninyo pagkatapos ninyo eh. Dinala na sa captivity, hindi pa rin nakilala ang Diyos. Mga magulang, mga nag-uopisina, ilan ang bunga natin sa opisina? You see that? Ilan ang bunga natin sa opisina? Ilan ang nakakausap natin? Ako nagpapasalamat sa Panginoon. Si Doc Lani mahilig mag-post ng sa group chat. Lahat ng mga pasyente niya, I think bago pa man o pagkatapos pa man ng kanyang pinapakita niya, nasishare niya. See? So you understand what I'm saying? Don't you forget. I said, don't you forget that we are God's representatives. You try to study mga kapatid. From the book of Genesis, you will find out that the very intent of God for the family is to be a soul-winning institution. Why is that? Because we are created in the image of God. Diba? We are created in the image of God. Alright? Binuo yung institution na yun. Family. The oldest institution in the world. Okay? To what? To multiply and replenish the earth. Kapatid, sabihin mo sa akin kung anong pagkakaiba ng soul winning dito. Ang ibig ko sabihin, napansin niyo po mga kapatid, na ang design ng Diyos sa pamilya mga kapatid ay pinakang ugat ng soul winning. Pinakang unang-unang lugar ng soul winning. Bakit? Mula sa lugar na yan, magpuproduce ka ng isang imahe ng Diyos. So anong ibig sabihin pagka tayo kumakatok at nagsishare ng gospel, pinapakita natin ang imahe ng Diyos at pagka ito'y na-save, makikita uli sa Kanya ang imahe ng Diyos because the Bible says, therefore, if any man be in Christ, he is a what? New creator. Why new creator? Creator. Sapat nang galing kay Adam, yung lahi na natin, at simula nung si Adan ay nagkasala, nang wala na yung imahe ng Diyos, tayo lumalakad na ayon sa imahe ni Adan. As by one what? Man, sin entered into the world, so death passed upon all men, for all have sinned. I hope this is clear. So hindi na ho tayo lumalakad ayon sa kawangis ng Diyos, kundi ayon na sa kawangis ni Adam, makasalanan. So ngayon, ang tanging paraan, kapatid, this is the Bible. This is the Bible. One supreme person in the Bible. That is Jesus. One enemy in the Bible. That is Satan. There is one
problem in the Bible, that is sin. But there's one solution in the Bible, that is salvation. Huwag ko natin kakalimutan yan. Balik tayo doon sa one. Jesus is the only way. No other way. Siya lamang ang sikat, mga kapatid, sa Bible. Siya lamang usapin sa Biblia. Kaya siya ang ipapahayag natin. Hindi po Satanas. May kausap ako kamakailan lamang. Laging binibida-bida niya, pagsisearch niya patungkol sa ibang mga pananampalataya. Sabi ko, gaano mo sinisearch ang Biblia? We are to introduce God, not other faith. Kung di mo naman i-introduce ang other faith na yan, then bakit mo pinag-aaralan yung faith na yan? Alam niyo ba sa Bible school natin, pinatanggal ko yung subject na cult. Bakit pag-aaralan natin yung kulto, kapatid? Mag-spend na lamang tayo ng maraming time sa pag-aaral ng Biblia. Abay, pagka nag-pronounce na pati siya ng Allah, alam niya na. Alam mo si Allah. Magaling. Talagang grabe. Sabi ko, ang dali lang mag-research dito. Pumunta ka lang sa Google at saka sa university, YouTube University. Marami ka na matutunan. What yun ang sabi ko sa kanya? Mas maganda pa, huwag ka na magsayang ng oras, ibabad mo ang sarili mo sa Biblia. Because in the Bible, you will know one famous person, Jesus. One enemy, Satan. One problem, sin. One solution, salvation. So you understand that? Mga kapatid, look at this. Sino ang pumasok sa atin? Tandaan niyo mabuti, ha? Aralin niyo mabuti. Mga magulang, aralin niyo mabuti. Tanungin niyo ang anak ninyo, anak, ilan na na-witnessan mo, ilan na sharean mo, ilan na naging bunga mo, nadala mo sa church. Pagpasok mo sa school. Sapagkat pagpasok mo sa school, dapat ikaw ay may dala. Dala mo ang iyong pananampalataya. Hayaan mong tawagin ka doon ng ibang pangalan. Again, they can change your name, but they cannot change your faith. Nakakaawa yung mga estudyante natin. Pagkatapos ng 4-year course, walang ibang pinupost kundi yung kanyang girlfriend. It's a shame. Wala man lang ipinost na ito yung na-save, ito yung nadala ko, ito naging bunga ko. You see that? Bakit? Yun ang naging impluensya. Siya ang na-impluensya. Paglabas niya, kapatid, amoy usok. Paglabas, putit-putit, yung damit, bakit? Sunog. Kapatid, pwede kayong pumasok sa burning fiery furnace at lumabas na hindi kayo sunog. May Diyos tayo. Ilang taon na kayo sa serbisyo, kapatid? Ilang taon na kayo sa armed forces? Sino ang naging bunga nyo dyan? Kundi, maliban lamang sa paglabas nyo na sunog kayo. Sino naging impluensya nyo sa opisina ninyo? Alam nyo, grabe sapagkat grabe ang pressure sa trabaho, kapatid. Nadadamay na tayo. Ay, ayokong mag-share na dyan kasi alam mo naman, nagagalit lang ako sa mga kasama ko rito. Bakit hindi mo ipakita sa kanila? Ano ang purpose ng Panginoon? Bakit ka dinala dyan? To represent Him. To represent Him. So paano mo i-represent ang Panginoon? By allowing God, the Holy Spirit, to lead you. And when difficult times come, He will give you the fruit. He'll give you patience, love, joy, long-suffering. Pero kapatid, pag hindi tayo aware sa bagay na yun, ang lalabas sa atin sa panahon ng kagipitan, pride. Anong mangyayari? We will
avenge ourselves. We will avenge. Gaganti tayo. But listen now, here, kita natin, pagpasok nila sa captivity, dala nila ang Diyos. Nung lumabas yung higpit na nakapasa sa mababa at saka mataas na kapulungan ng Kongreso at saka Senado, yung law na pagka hindi nagsamba sa 9 feet tall na image na pinatayo ni Nebuchadnezzar, ihulog sa den of lion at saka sa burning fiery furnace. Anong unang ginawa nila? Sapagkat pumasok sila na may dala-dala silang Diyos, nung nakapasa, Diyos uli ang kanilang inuna. Daniel prayed. Hananiah, Mishael, and Azariah prayed. Are you aware of the result? God was magnified. Why God was magnified? Tingnan niyo mabuti kung sino nagsasabi tungkol sa Diyos nila. Daniel and Darius. Mula ngayon, ang sasambahin na natin ay ang Diyos ng mga taong ito. Hindi man lamang sila nagkaamoy ng sulfur, kapatid. Hindi nag-amoy usok. Sa mubas ar umusok na. Anong influence meron tayo pagpasok natin at anong influence meron tayo paglabas natin? Students, bear this in your mind. Do you have your Bibles pag pumunta kayo sa school? Are you opening your Bibles pag pumasok kayo sa school? Are you reading your Bible? Are you sharing your Bible? Do you have Bible on top of your office table? Huh? Now, this is important, kapatid. Importante po ito. Kaya, dapat ho natin bigyan ng pansin. When God revealed me this message, sabi ko, boy, I'm telling you, nakikita ko, hindi madaling mga tao ito. Hindi basta-basta Kristiyano, believers of God, si Daniel, si Shadrach, Meshach, and Abednego. They can proclaim God in the midst of the fire. Brethren, I don't know kung anong klaseng fire na doon kayo ngayon. But you understand that you can get out of it without being influenced, being burned by the fire. You can get out of it. Pwede kang lumabas na hindi ka nasunog, ni hindi ka nangamoy. Pwede kang lumabas, I'm saying, na hindi ka na-impluensyahan ng katrabaho mo, ng kaklase mo, saan ka man naroon. But instead, you can influence them. I hope this message is clear, mga kapatid. Consider this message sa panawagan ng Panginoon sa buhay mo ngayon. Saan ka man naroon ngayon. We're God's representatives. We're not representing when we enter to this world, when you go to your campus, school campus. Wala kang nire-represent doon maliban sa Diyos. Let the devil know that you know God. Yes, sir. That's it. Amen. Let the devil know that you know God. Let your classmates know that you know God. You know your God. You know your staff. Alam mo yung kung anong dinadala mo. Alam mo yung kung anong pananampalataya mo. Mayayanig lamang po natin, mga kapatid, ang impyerno. Depende sa kung paano natin dalhin ang ating pananampalataya sa captivity. Daniel,
Shadrach, Meshach, and Abednego was brought to the captivity city, but they were not captives by the city. Is this message clear? I'm telling you, malulungkot kayo sa bandang huli. Pero if you will take this seriously, at pagbubulay-bulayan natin, oo nga pala, ilang taon na ako sa eskwelahan ko. Siya sa atin natin ngayong gabi, sino ang dala natin pagdating natin sa opisina? Sino ang dala natin pagdating natin sa ating business? Sino ang dala natin pagdating natin sa school? Ilang taon na kayo sa school? Mga kabataan, tanggalin nyo naman ang fear ng inyong mga magulang. Ang takot ng mga magulang ninyo ay pag napunta kayo sa school, kaya dinadala lamang kayo, anong gusto na lamang ng magulang ninyo? Private school na lamang o sa Christian school na lamang or homeschooling na lamang. Bakit? Para wala maka-impluensya sa inyo. Sana naman tanggalin nyo na ang takot ng magulang ninyo. Gumawa kayo ng commitment sa Panginoon. Sabihin nyo sa Panginoon, yes, Lord, I'll be faithful. I'll be true and faithful to you. You are my only God. Hindi man tayo perfecto, hindi ang ibig sabihin, hindi na tayo magkakasala, mga kapatid. But if you are a committed person, walang sino mang pwedeng makahatak sa iyo mula sa pananampalataya mo. Make up your mind and make a decision. Oh God, strengthen my faith. Help me to strengthen my faith. That's the time. That's the reason why. Kung bakit pinintulutan ka ng Panginoon, mapunta diyan sa lugar kung nasaan ka ngayon. Huwag kang maghanap ng lugar na puro Kristiyano at kaparehas mo ng pananampalataya. Naalala ko minsan, I think, kunento ko na sa inyo ang kwento na ito. Maraming beses po ako nagpipreach sa Amerika at isa sa pinag-preachan ko sa Amerika ay isang Filipino-American Film Church. Film Baptist Church. Na buong akala ko talaga ay Baptist Church yun. Yung pala, yung pag nagpapastor doon ay galing sa Alliance. Not a full-blooded Baptist. Kaya lang kaya naging Baptist kasi ang nag-petition sa kanya ay Baptist Church. Pero hindi siya naging Baptist by faith. Siya is still Alliance. So nag-preach ako doon. At nung nag-preach ako, ang mensahe ko is how to get excited in the church. Well, binigyan ko sila ng mga reason kung bakit ako excited. Number one, I'm saved. Pangalawa, I'm a Baptist. Nung una, tuwan-tuwa sila. I'm telling you, nakangiti pa yung pastor sa akin. I'm saved! Pinakita ko kung ano ang ibig sabihin ng maging saved, lahat-lahat. Pangalawang punto ko, nagsisimula na siya magsalpukan ng kanyang kilay. I'm a Baptist. Salamat sa Panginoon na hindi ako pinahintulutan na maging ordinaryo lamang na Kristiyano. I'm a Baptist. You can be saved without being a Baptist, but if you are saved, it's a blessing to be a Baptist. Listen, it is the Lord Jesus Christ who is adding us into the local Bible-believing Baptist church. Hindi aksidente pagiging Baptist. And by the way, the word Baptist is in the Bible. Abay, nagalit na, simula na. Pagkatapos ko mag-preach, mga kapatid, nilambastog ako. I don't care. Nagpipreach ako sa taong hindi ko kapananampalataya at hindi man niya lang magustuhan ang sinasabi ko, I'll still preach the gospel and I'll still preach the whole counsel of God. Pagkatapos, mga kapatid, hindi man lang ako kinamayan. Sabi ko, ngayon na-discover ko, hindi pala siya Baptist. Kapatid, ito sinasabi ko, kaya ko sinasabi sa inyo yan. Maaaring mapunta tayo sa isang lugar na parang captivity place.
captivity situation na yung mga tao ay hindi pabor sa pananampalataya natin. Pero ang tanong ko, will you still stand? Will you still open your mouth proclaiming the gospel of the Lord Jesus Christ? What will you do? When Daniel was thrown into the den of lions, he magnified God, his God. And the den of lions became Daniel's den. When Shadrach, Meshach, and Abednego was thrown into the burning fiery furnace, they kneeled down in the midst of the fire, and they were not burned. The fire have no power over them, but they have power over the fire. So when they what? Went out. Nung lumabas na sila, ni amoy sulfur, wala man lamang po silang amoy. Wala silang impluensya na parang hindi sila nanggaling sa burning fiery furnace. Kapatid, halatang halata tayo na galing tayo sa mundo, galing tayo sa campus, at anong klaseng campus. Naalala ko yung isang kaibigan ko, wala nang ibang sinabi kundi against the government. Nung inusisa ko kung saan siya nanggaling na eskwelahan, alam ko na kung saan siya nanggaling eskwelahan, na lagi na lang pinag-uusapan is opposition. Opposition to the government. So makikita ko yung impluensya ng school sa buhay niya. Kapatid, anong impluensya meron ka ngayon? Students, let this message pierce into your heart and into your mind. I hope I'm clear tonight. Let's all stand, please. Let's come to the throne of God and make business with God and allow God to speak to us. Father, thank you for your words. Alam niyo po ang bawat kalagayan namin ngayon. Alam niyo po kung anong klaseng impluensya meron kami ngayon. We were not thrown into the fire, but might be you put us into the midst of the unbelievers, where the seat of Satan is located. The seat of our enemy, the throne of our enemy is located. Ang kailangan po namin, Panginoon, ay may proclaim ang inyong pangalan sa gitna ng inyong mga kalaban. Pagpalain niyo po ang bawat anak niyo ngayon na lumapit at gumawa kami ng commitment po, Panginoon. Your heads bowed, your eyes are closed. Kinakausap tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng mensahe niyan. Then let's come to the throne of God tonight.
Muli po, O Diyos, nagpapasalamat kami sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Thank you for bringing us here tonight. Thank you, O God, for meeting us into this place. Thank you, O God, for what we heard. Ano man po ang aming attitude towards this message, please, O God, let your will be done and not our will. Pagpalain niyo po ang mga young people dito. Pagpalain niyo po ang mga nasa trabaho, nasa business, Panginoon. Nasaan man po kami mapunta, lagi po naming i-consider na we are your representatives. Thank you, O God. In Jesus' name, amen. All right, thank you back.